Morning, Bagyo Christ Central Church. Bumuli, papasalamat sa pribilehiyo na binisahan ng Diyos upang muli magayag ang katotohanan sa bawat isa sa atin ngayong umaga. The topic this morning is entitled The Christ-Centered Mind. The Christ-Centered Mind. Text po makikita sa aklat po ng Philippians chapter 2 verses 5-8. Philippians chapter 2 verses 5-8. Babasahin ko po sa English. Kaya po ninyo mga kapatid. In your relationship with one another, have the mindset as Christ Jesus, who being the nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient. Po magsalita sa aking mga kapatid dito sa Bagyo Christ Central Church. Kaya nung na bigyan mo po kami ng wisdom upang kami aming pong maunawaan ang mensahe sa araw po nito. Dahil kupulot na kayo po ang bubukas sa aming isipan at aming mga puso upang aming pong maunawaan ang mensahe po ngayong umaga. Maraming salamat. Hinihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aming salamat. Lagi natin ang imaspas sa umaga na ito. Alam namin, aming mensahe na ito nakaspa sa pananampalataya ibinibigay po po sa bawat sa amin. In Jesus Christ's name, Amen. Bago po magpatuloy mga kapatid, ay kayong basahin ko sa inyo yung konteksto ng passage na ito. And if you have your Bibles with you, I would like you to turn your Bibles in the book of Philippians chapter 1, verse 27 to 30. Ito po ang konteksto ng passage na ito. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Ang aklat po ng Pilipos ay simulat ng Apostol Pablo, samantalang siya po ay nasa kulungan. Ang iglesia po sa Pilipos, ang unang iglesia ay tinatawag ng Apostol Pablo sa Europa, sa lalawigan ng Macedonia, isang lalawigan na nasasako ng Roma. The Church of Philippi is very positive to having trouble within the church. Positibo ang iglesia sa Pilipos na mayroong hindi pagkakaisa, pagkakaunawaan sa loob ng iglesia sa Pilipos. And we will be able to infer from Apostle Paul's injunctions that there is some disunity among Christians in the Church of Philippi. Kaya naman, in Philippians chapter 2 verses 3 to 4, artikulo sa 3-4 ng talatang 2, pangin po ninyo, Bagyo Christ Central Church. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hanap ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng sa inyong sarili. Ano po ang sinabi ng Apostol Pablo? Pagpakababa kayo. Huwag nyo hayaan na huwag kayong mangangal na maging popular, matanyag ang inyong sarili sa loob ng iglesia. Alalahanin nyo din ng iba. Huwag nyo lamang yung sarili ninyo ang inyong iisip. Dapat isipin nyo din po ang kapakanan ng iba. And in verse 14, Apostle Paul says, and I quote, "Do this without complaining and disputing." Gawin ninyo ang mga bagay na ito na hindi kayo nagtatalo-talo at hindi kayo nagre-reklamo. In chapter 4, verse 2, pinangalanan ni Apostol Pablo dalawang babae. Sabi ni Apostol Paul, Tinalidaya at Syntyche, magkasundo kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Dahil ang mga babae na ito, mga kapatid, sila po ay hindi magkaisa, hindi sila magkaunawaan.
Sabi ni Apostle Paul, pagkasundo na kayo bilang magkapatid. Sino-sino ba? Sina Eudaya at Syntyche. Si Eudaya at Syntyche, sila po yung mga babaeng na katulong ni Apostol Pablo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Ang dalawang babae na ito, sila po ay mahalaga pareho kay Apostle Paul. As Christians, they must be united. Dahil may umihirap na hindi pagkakaisa, meron disunity in the Church of Philippi, paano ito hinarap ni Apostle Paul? Si Apostle Paul po, mga kapatid, hindi po siya nagpresenta sa iglesia ng Pilipos para maglagay ng mga tuntunin na susundin ng kapatiran, mga hangin para sila ay magkaroon ng pagkakaisa. Hindi niya tinawag yung kapatiran sa iglesia sa Pilipos na to be seated and have an agreement on some common ground. The Philippians needed to have a change in their mind. Dapat magkaroon ng pagbabago sa kaisipan ng mga taga-Pilipos. Dapat magkakaroon, babago ang kanilang isipan, they must learn to think differently. Paano ito hinarap ng Apostol Pablo? Sabi niya, ang tunay na pagbabago mga kapatid, ito po ay nagsisimula sa kalooban. The real change always begins on the inside with the heart. At ito po ay makikita sa ating pagkilos at pagsasalita. Kaya mga kapatid, ang unang tanong ko ngayong umaga, ito ba ay taglay-taglay ng bawat isang membro ng Bagong Christ Church? In verse 5, Apostle Paul says, babasahin ko po mga kapatid, sabi niya, in your relationship with one another, you must have the mindset or attitude as Christ Jesus. Dapat sa inyong relasyon sa bawat isa, dapat magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ito po yung solusyon sa problema umiiral sa loob ng iglesia sa Pilipos. Sa kanilang hindi pagkakaunawaan, wala sa kanilang pagkakaisa, dapat magkaroon sila ng mindset, magkaroon sila ng attitude ng ating sa Panginoon Kristo. And this is for us as well, Bagong Christ Church. Both personally and as a congregation, we must all have the mind or the attitude of Jesus Christ. Ngayon, ano po ba yung ground? Pinatatugal na ibang grupo tungkol sa pagiging Diyos, pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Although that is the case in view, Apostle Paul is not presenting a theological argument in these verses, but rather, he is describing the attitude of the mind of Jesus portrayed of His own voice. Ito yung sariling pagpili ng ating Panginoon Kristo para ipakita sa atin na yung ginawa niyang pagpapakababa, ito yung kanyang kaisipan. Ngayon, ano po yung mind of Jesus Christ? Unang punto, the mind of subservience or the mind of obedience. Ito po yung unang punto, mga kapatid. Paano po nagsimula sa Apostle Paul sa pagtuturo nito sa atin? Ito pong 6-11, mga kapatid. Ito po yung napasa natin. Ito po yung self-humiliation ng ating Panginoon Kristo. Ito yung ginawa niyang pagpapakababa sa kanyang sarili. Yung binaba niya, yung sarili niya, ito yung self-humiliation ni Jesus Christ. Paano po nagsimula ang sabihin ito ni Apostol Pablo sa ating lahat, ganun din sa iglesia sa Pilipos? Sabi niya, and I quote, although he existed in the form of God, yung salita ng existed, ito po ay present active participle. Ang ibig sabihin ito, it denotes the continuance of a previous state or condition. It denotes the continuance of the previous state or condition. Ano po ba yung dating kalagayan, nanatiling kalagayan ng ating Panginoon Kristo? Diyos. Siya at nananatili po siya na Diyos. The word existed, ito po ay part of the person of Jesus Christ, that whatever the circumstances is, Jesus Christ remains the same. Hindi po nagbabago. Ano man ang sa importansya, ang persona ng ating Panginoon Kristo, it remains the same. Apostle Paul expressed the divinity
of our Lord Jesus Christ with certainty. In Colossians chapter 1, verse 15, ganun din ang sinabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, with certainty, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Babasahin ko po, mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia. Colossians chapter 1, verse 15. And John chapter 1, verses 1 to 14. Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. And in 1 John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was in the beginning with God, and the Word became flesh, and He dwelt among us, and we saw His glory, glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. By the nature and by His innate being, our Lord Jesus Christ is, always, has been, and fully be divine. Ano bang ibig sabihin ito? That Jesus Christ enjoys the privileges and glory that belongs to God. Ito po yung posisyon na ating Panginoon Kristo, na hindi niya inisip dahil sa kanyang gagawing pagpapakababa, na kung hindi niya gagawin, ay hindi po tayo maliligtas. Ito po yung self-humiliation na ginawa, sinabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng mga Pilipos. Although He existed in the form of God, He did not consider it a robbery to be equal with God. He did not consider it a robbery to be equal with God. Siguro narinig nyo yung salitang robbery. Pag sinabing robbery sa version na ito, sa translation na ito, ang ibig sabihin, kasi po ang sa akin grabe itong translation, ang nakalagay dyan ay robbery. Sabi dito na hindi na ginamit yung, he did not consider it a robbery to be equal with God. Ang katumbas na salita po nito, mga kapatid, alam ko medyo malalim. Ang ibig sabihin niya ay to be grass. To be grass, ang to be grass, ang ibig sabihin namin yan ay to hold on to or to cling to. To illustrate, mga kapatid. Ang isang politiko na gumagawa ng pandarambong sa Pilipinas, dahil sa dami ng nakuha sa kaban ng bayan ng Pilipinas, kahit iyan ay bilangan mo ng isang katerbang impeachment complaint, hindi po yan magre-resign. Hindi yan aalis sa kanyang pwesto. Kasi siya, he will hold on to, ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid, he will hold on to his position. Bakit po? Dahil yung kanyang posisyon, siya po ay mapoprotektahan ito dahil ito ay magbibigay sa kanya ng advantage. Our Lord Jesus Christ will not hold on to his position being the favored Son of God. Hindi niya pahahawakan ang kanyang posisyon, although Jesus Christ possessed equality with God. Yun ang ginawang pagpakakababa ng ating Panginoon Kristo. Hindi niya ahawakan ang kanyang posisyon. He will deny being the favored Son of God. Kaya kailangan niyang sumunod, magpakababa, na sinasabi ng Apostol Pablo, para po sa atin po lahat. Sabi ng Apostol Paul, sundan po ninyo kasi kinukwento ko ito, although He existed in the form of God, He did not consider it a robbery to be equal with God, but rather, He emptied Himself. He emptied Himself. Jesus Christ emptied Himself. Marami pong iba-ibang pananaw. Hindi ko po ito pananaw, ito argumento, mga kapatid. Iba-ibang isipan kapag sinabi about Jesus Christ emptied Himself. Sinasabi ng iba, when Jesus Christ emptied Himself, tinanggal niya ang lahat ng kanyang attributes bilang Diyos. At ang kinuha niya, idinagdag niya yung attributes of humanity. Yung iba naman, na sinabi nila sa kanilang sarili, they concluded that when Jesus Christ emptied Himself, He gave up only some of His attributes. Yung kanyang deity, konti lang ang tinanggal niya to become a man. Ito po yung isipin natin, mga kapatid. If God remove
kahit isang attribute niya, tinanggal niya, he will cease to be God. Hihinto siya bilang Diyos. Ano ang ginawa niya? I am confident that Jesus Christ did not stop to being God. When He emptied Himself, He did not empty of His deity, but rather, He relinquishes all the privileges and the shared glory with the Father before He comes to earth. Nire-relinquish lang niya yung kanyang privilegyo at saka yung kanyang glory na nala sa kanya sa Ama bago siya pumunta dito sa daigdig. Mga kapatid, ito po ang pananaw na alam ko na katanggap-tanggap in this expression of Jesus' self-humiliation. Sabi ng Apostle Paul, I will continue, although He existed in the form of God, He did not consider it a robbery to be equal with God, but rather, He emptied Himself and took the very nature of a slave. Ito po yung karugtong, verse 6. It took the very nature of a slave. Ang ating Panginoon Kristo, sabi ng Apostol Pablo, hindi lamang itsura ng isang alipin ang kinuha niya. Hindi lamang yun sa appearance siya mukhang alipin. He took the very nature. Buong kalikasan ng isang alipin ay kinuha ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay magpakababa when He humiliated Himself. Sa translation po dito, sa salita pong slave, yan po ay maraming katumbas sa wikang Griego. Ginamit po ito dito, ang pagkakagamit po dito ay doulos. Pagkapat ang doulos, ang isang alipin, ang ibig sabihin niya, wala siyang ari-arian. Kung meron man siyang property o ari-arian, ito po ay pag-aari ng kanyang master, ito po ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Jesus Christ has no land. He has no house. Jesus Christ has no donkey. He has no gold. He has no jewelry. He has no business. When He rode to Jerusalem, na magpunta siya sa Jerusalem, nanghiram lamang siya ng donkey. Nung gabi niya, kasama kanya mga apostol, yung huling hapunan, nanghiram lang siya ng kwarto. When Jesus Christ died and buried, nanghiram lang siya ng nicho. Although sinabi ni Apostle John, all things are created through Christ. All things are Christ. Subalit inari niya na wala siyang ari-arian, inari niya na wala siyang kirapatan. He not used any property. He not used any special service. Bakit po? Kasi meron siyang ibang kaisipan. Kaisipan na dapat siyang sumunod sa Diyos. Although, sabi, pagpapatuloy ko, although He existed in the form of God, He did not consider it a robbery to be equal with God, but rather He emptied Himself by taking the nature of a slave and made in the appearance of man. Jesus came as a man. Dumating siya bilang tao. And He experienced hunger, nagutom siya. He experienced disappointment. He experienced pain. He experienced emotions. He experienced fatigue. Our Lord Jesus Christ entered in the stream of life as a servant, freely and lovingly choosing to live as a person without advantage, denying all His rights, denying all the privileges, and placing Himself at the center, at the service of mankind. Nung siya ay makakapagpakababa, inilagay niya ang kanyang sarili sa isang lugar para maglingkod para po sa ating lahat. Na ang pagpapakababa na ito ay kailangan para po tayong lahat, mga kapatid, ay maligtas. Kung hindi niya gagawin ito, hindi niya po tayo maliligtas. Pangalawa, the mind of self-denial. Verse 8a. Being found in the appearance as a man, He humbled Himself. Ang ating Panginoon, sabi ni Apostle Paul, yung humility or humbleness ng ating Panginoon Kristo, ito ay makikita sa kanyang outward appearance. Schema, which means outward shape.
Ngunit hindi sinasabi ni Apostle Paul na hindi 100% human o 100% man si Jesus. Ang sinasabi niya lang is that being a man, he will be recognized by all. Siya ay makikilala ng lahat ng tao. Sinabi ko kanina mga kapatid, yung pagpapakababa sa versikulo 6 hanggang 11 ng ating Panginoong Kristo, itinatawag na self-humiliation na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sinabi ko kanina, although He is equal with God, He did not seek to hold on to His divine privileges. He became a man with all His weaknesses. He became a slave, the lowest of a man. At ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang tao lang talaga. Yun ang tingin sa kanya ng mga tao. Ngayon, when He denied Himself, paano ba itinanggi ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili? From being God, the Creator, to a man, to a slave, the lowest a man. He denied the simply. He denied the praise and adoration of angels para lamang magpasampal, magpadura, suntukin, hamakin, alikustain, murahin. Sinabi ng isang commentator, napatay yung kanyang balbas, mga kapatid, dahil sa kapal, it was plucked out. Ito ay hinila. Wala sa ginawing ganyan. He humbled himself. Nagpakababa siya, mga kapatid. Para po sa ating lahat. Kailangan gawin niya ang pagpapakababa na ito para sa ating benepisyo, Body of Christ Central Church. Ito mo sinasabi ni Apostle Paul, ito po ulit natin, ito po yung self-humiliation ni Jesus Christ. From God, he denied the position of a God. The position of God, mga kapatid, it cannot be tempted by evil. Hindi ito pwedeng tuksuhin ng kasamaan. So, bakit pumunta siya sa isang laman? Yet, nagkaroon siya ng laman which provides the schemes and seduction of Satan himself. Yan po yung pagpapakababa na ginawa ng ating Panginoong Kristo na sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid. Isang pagpapakababa na dapat isang kaisipan ay dinidisplay niya. Yung pagpapakababa na ito, mga kapatid, ay ginawa niya para ma-display sa atin kung ano yung kaisipan na ito na meron siya. At dapat itong kaisipan na ito, mga kapatid, ay taglay-taglay po ng bawat isa sa atin. Kung tatanungin ko po kayo, Body of Christ Central Church, meron ba kayong pagkaisipan ng subservience of obedience? Meron ba kayong kaisipan ng tulad ng self-denial? Kayo lamang po ang makakasagot niya, mga kapatid. And my last point, the mind of sacrifice. Verse 8b. Ang ating Panginoon Kristo, siya po ay naging masunurin sa Diyos. Even, sabi sa versikulo 8, sinabi dito ng Apostle Paul, even to the point of death. Even to the point of death. Yan po, naging masunurin ng ating Panginoon Kristo. Namatay ng ating Panginoon Kristo, hindi pa para bayaran yung kanyang utang. Namatay ang ating Panginoon Kristo para bayaran ang kasalanan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. And the death of our Lord Jesus Christ, it was a God's plan. Ito po ay plano ng Diyos. God predestined it to take place. Ito ay tinadhana ng Diyos at kailangan ay mangyari, mga kapatid. Yung kanyang kamatayan. Ito po ay tinadhana ng ating Panginoon Kristo. Ang sinabi ni Apostle Paul, kahit ito po ay po sa sakripisyo na ito, ibibigay sa kanya, dapat nang gawin, siya po ay nanatiling masunurin sa ating Panginoon Diyos. He was obedient to the will of God. At pero sinasabi niya, but it was His choice. Ito po ay choice, ito ay pinili, ito ay kagustuhan ng ating Panginoon Kristo. He was obedient to the will of the Father, but the choice is involved. Ito po ay sarili niyang kagustuhan. Ang iba pa niya ng gusto sa pinakamababang level ang kanyang sarili. Ang
ibig sabihin po ng pagpapakababa na ito, mga kapatid, yung kusang loob niya na ilagay yung kanyang sarili sa kahihiyan. Ilalagay niya yung kanyang sarili sa lahat ng kahihiyan na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo bilang pagpapakita sa atin ng kanyang sakripisyo, ng kaisipan ng kanyang pagsasacrifice na dapat tayong lahat, mga kapatid, ay pagsakripisyo din. Kaya ba natin mag-sacrifice, mga kapatid, ang tulad ng ating Panginoon sa Kristo? At kaya po ba natin, mga kapatid, bilang pagsunod sa Diyos, ay sapitin natin yung dulo ng ating buhay ay kamatayan? Kaya ba natin sa ating ginagawa paglilingkod na ito, di natin alam sa darating panahon, kapalit ito ay kamatayan dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. One of the early church fathers, pangalan po niya ay Ignatius of Antioch. Siya po ay papatayin noon. Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, siya po ay papatayin. Ngunit, kahit na yun ang magiging parusa kay Ignatius of Antioch, siya ay joyful. Joyful siya, masaya siya. At habang iniintay niya yung oras at araw ng kanyang kamatayan, ano po ang ginawa ni Ignatius of Antioch? He wrote letters to different churches. Nagsulat siya sa iba't ibang iglesia. At ang kanyang pananaw sa kamatayan, mga kapatid, it was an obedient to the will of God. An obedient to the will of God. At tulad po ni Ignatius of Antioch, marami mga Kristiyano na nauna sa atin na yung pong kamatayan, death was the price that they had to pay for their obedience to God. Yung kamatayan, yung kabayaran ng kanilang pagsunod sa Diyos. Baguio Christ Center Church, ang pangalawa kong tanong, how far can we go in our obedience to God? Hanggang saan, hanggang kailan tayo susunod at magsasakripisyo para sa Diyos? Kapag maraming problema, pag wala ng problema, teka muna, Lord, diyan ka muna. During the time of President Ferdinand Marcos Sr., ang silya electrica, ang parusa, ang sakripisyo, yung end ng kamatayan, nasasapitin ng the criminals of the criminals sa Philippines. Kung worse ang kamatayan, ginawa mong krimen, mapasisilya electrica ka. Yan ay nakakahiyang lugar na kamatayan during that time. Kasi parang nakakaya, yung nasa Sicilian Electrica, minsan pinapalabas na natin-televise. During the time of our Lord Jesus Christ, hindi po Sicilian Electrica. It was the crucifixion. The crucifixion was the scandalous way to die. Yung pagpapangos sa krus, yan po yung pinaka-nakakahiya na kamatayan. Sabi po ng mga tao noon sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, ang pagpapako sa krus, ito yung instrumento na kung saan makikita mo dito, yung inhuman torture and despicable death. Ang namamatay lamang sa krus noon, yung mga treasonous rebel. Ibig sabihin, yung lumalaban sa pamahalang Romano na gumagawa ng divisyon, gumagawa ng paksyon. At ganun din yung mga rebellious slaves. Sila lamang ang pinapako sa krus. Kahit yung masamang sundalong Romano, hindi siya, kahit yung pinakamasamang soldadong Romano, hindi basta-basta siya magpapako sa krus ng tao. Magpapako lamang siya ng tao na makikita na siya yung worst of the worst criminal. At ito yung nakita nila sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. The death of our Lord Jesus Christ on the cross was not just inhuman justice. Inuulit ko po, ito po yung plano ng Diyos. Binanggit ko kanina, sa sinabi ko kanina, mga kapatid, sa binasa natin, sa 6 hanggang 11, ito po yung self-humiliation ng ating Panginoon sa Kristo. At kabinale, yung huling pupuntahan nito ng humiliation, dito sa chapter 2 na ito, ang destination po ng humiliation o papakababa ng ating Panginoon sa Kristo is His death on the cross. His death on the cross, mga kapatid. Tulad na sinasabi ko, iulit ko, mga kapatid,
it was the plan of God. The mind of Christ has changed everything. The mind of Christ has changed the world that is now. At kapag mga kapatid, kapag ang pag-iisip na ito ng ating Panginoon Kristo, the mind of subservience, the mind of self-denial, at ang the mind of sacrifice, we will change the world that is to come. A Christian who has the mind of Jesus Christ is not consumed with self. A Christian with the mind of Christ surrenders to the will of God. And a Christian with the mind of Christ serves the needs of others. Good morning, Body of Christ and the Church. Iniiwan ko po ang Jesus Christ's name.